Ang sabi ng iba, ang may kasal ay isa sa pinakamakasaysayan at exciting na pangyayari sa buhay ng isang babae. Pero para kay Sabrina, ang kasal ay katulad din ng sugal. You couldn't assure how lucky you are after marriage. You may win or lose. Sometimes, marriage was not enough to be contented and comfortable with the relationship you have. Sa edad na 25 ay naging abala si Sabrina sa responsibilidad bilang nag-iisang anak at tagapagmana ng kumpanyang ipinundar ng kanyang mga magulang. Nang magtapos siya ng pag-aaral sa kursong Bachelor of Science and Psychology, ay formal na inilipat sa kanya ng mga magulang niya ang rights ng CNF Manufacturing Corporation kung saan ang mga produkto nila ay canned goods at iba pang processed food na may mga sangkap na karne ng manok, baka, baboy at seafood. Namana din niya ang 10-hectare farm lot kung saan ay inaalagaan ng mga hayop na pinaprocess. May tiwala ang parents niya sa kanyang kakayahan kaya maagang nagretiro ang mga ito sa negosyo. Gayunpaman ay nakaalalay pa rin ang mga ito sa kanya at para sa mas ikaunlad ng business, tinanggap ng mga magulang niya ang hinihinging pabor ng may-ari ng dating kakompetensya nila sa negosyo na nooy business partner nila. Palubog na ang Tuar Food Corporation kaya nagdesisyon ang mga ito na sumandal sa kanila upang mapanatiling nakatayo ang negosyo ng mga ito. Binili nila ang shares ng mga umalis na investors at sila na rin ang sumalo sa milyong utang ng naturang kumpanya. May tiwala ang parents niya sa bagong presidente ng Tuar Food Corporation at sa kakayahan nitong mamahala ng higanteng kumpanya. Kaya nakumbinsi ang mga ito sa arrangement na hinihingi ng kabilang panig. Para sa tuluyang pagkakaisa ng dalawang kumpanya ay humantong ito sa marriage arrangement. Nang makilala ng personal ni Sabrina ang 26 years old na apo ni Mrs. Marcela Gutierrez, walang pag-aalilangan tinanggap niya ito. Tristan Gutierrez was an ideal man she thinks, based on her first impression when the first time they met. Mabait at seryoso ang binata sa unang impresyon niya. Katulad niya, business din ang priority nito. Pagkatapos ng engagement party nila ni Tristan ay nagpaalam ang binata na magbabakasyon muna sa California ng 3 buwan. Aasikasuhin daw nito ang mga naiwan nitong mga credential sa university kung saan ito nagtapos ng pag-aaral. Pero bago ito umalis ay naayos na nila ang lahat ng kailangan sa kasal. Mayroon ng schedule, venue at iba pa. Pagbaba ni Sabrina sa bride's car ay nagtataka siya. Bakit hindi pa pumapasok sa loob ng simbahan ang ibang mga bisita na dapat ay nakaabang na ang mga ito sa pagdating niya. May 2 babae na umaalalay sa kanya dahil sa mahabang wedding gown niya. Sinalubong kaagad siya ng daddy niya. Dad, what's happening here? Nagtatakang tanong niya. May problema tayo. Hindi pa dumarating sa Tristan. Balisang sagot nito. What? Ano bang huling sinabi niya nung tinawagan niyo siya? Aniya. Kinabahan siya. Mukhang mauudlot pa ang kasal niya. Ang sabi niya, on the way na siya. Sagot nito. Hindi siya mapakali. Naisip niya, baka nahimas-himasan na si Tristan at na-realize na hindi pa ito handang magpakasal. Pero maayos naman na nangyaring engagement party at masaya pa nga ang binata. Maya-maya ay may humaharot na itim na sports car at huminto sa tapat ng simbahan. Napatingin ang lahat sa kararating na sakyan na bumulabog sa alikabok. Kumakabog ang dibdib ni Sabrina habang inaantabayanan ang pagbaba ng sakay ng sports car. Walang kurap na tumingin siya sa bumabang lalaki na siyang lula ng kotse. Likod pa lang ay kilala na niya ito. Nakasuot ito ng puting tuxedo.
Nang humarap ito sa direksyon nila ay napawi ang kaba niya. It was Tristan. Nagpagupit ito ng buhok. Ang dating isang dangkal na haba ng buhok nito ay may 1 pulgada na lang at clean cut, kaya lalong lumitaw ang kagopuhan nito. Napansin din niya na mas pumuti ang balat nitong makinis. Attractive, lalo ang taas nitong malapit na sa 6 na talampakan. Napansin niya na mas lumapad ang katawan nito at mas lalong naging matipuno. Hindi katulad noong huling pagkikita nila na mukha itong stress at nangangayayat. Mukhang mas hiyang ito sa California. Malalaki ang hakbang nitong pumasok sa simbahan. Hindi man lang sila napansin. Marahil ay dahil sa pagmamadali, kaya hindi na nito pinagkaabalahang pagmasdan ang nasa paligid. Nang maayos na ang lahat ay lumakad na siya papasok ng simbahan kasama ang kanyang ama. Natatanaw na ni Sabrina ang kanyang groom na nag-aabang sa altar. Para sa kanya, ang nagaganap ay isa lamang patalastas ng kanyang buhay. Paglipas noon ay magiging normal lang ang takbo ng buhay niya at walang anumang magbabago. Sa palagay naman niya ay baliwala lang kay Tristan ang kasal na iyon. But for the sake of their business, they need to learn to accept each other. Their marriage was genuine and they need to act as husband and wife. But having a child was not yet settled. Ayaw pa niya. Siguro may intindihan siya at rerespetuhin ni Tristan. Hindi na siya nag-iisip sa mga ibang bagay na kailangan nilang pagtuunan ng pansin pagkatapos ng kasal. Nang ipagkatiwala na siya ng daddy niya kay Tristan, ay kaagad siyang kumapit sa kaliwang braso ng binata. Sandali niyang pinagmasdan ang gwapong mukha ng kanyang groom. He smiled at her sweetly with full of confidence. "You're such a gorgeous bride I'd ever met," he said in a husky voice. Pilit ang ngiting itinugon niya ito. Paguwan ay sabay na silang humakbang palapit sa altar. Nang magsimula ang seremonya ay walang ibang laman ang isip ni Sabrina kung hindi ang future niya. Naisip niya, hindi naman obligadong magkaanak sila ni Tristan. She couldn't even think about her sex life. Sharing a night with Tristan on the bed was not a big deal for her. Sa palagay naman niya wala sa plano ni Tristan ang pagbuo ng anak. "And now, I pronounce you husband and wife. Mr. Tristan Gutierrez, you may now kiss the bride," anunsyo ng pari. Humarap si Tristan kay Sabrina. Inihanda ni Sabrina ang sarili sa pagtanggap sa halik ng kanyang asawa. At nang siilin ni Tristan ng halik ang kanyang mga labi, ay nasurpresa siya nang pukawin ng mainit na halik nito ang natutulog na init sa kanyang kaibuturan. Ang halik nito ay hindi pilit, sa halip ay puno iyon ng fashion. Tumugon siya sa halik nito pero hindi iyon nagtagal. Umugong ang palakpakan ng mga tao. Kaagad silang naghiwalay at hinarap ang mga tao. Sabay silang naglakad palabas ng simbahan. Pagkatapos ng salo-salo na ginanap sa Green Paradise Resort sa Laguna, ay tumulak ang bagong kasal patungong Tagaytay, kung saan ang venue ng honeymoon. Pinagamit sa kanila ni Mrs. Gutierrez ang private resort nito. Nakalaan para sa honeymoon nila ang villa house nito sa katapat ng dagat. Napagod sa halos magdamag na party at sayawan si Sabrina, kaya alas 8 na ng umaga siya nagising. Kagabi pagdating nila sa venue ng honeymoon ay kaagad siyang nakatulog. Walang ibang tao sa villa kundi silang dalawa lang ni Tristan. Bumangon siya dahil tinatamaan na siya ng sikat ng araw na tumatagos mula sa nakabukas na sliding door patungo sa veranda at nakaharap sa beach area. Isinasayaw ng hangin ang puting kurtina na nakatakip sa pinto. Tanging puting 90s dress ang suot niya at puting underwear. Naglakad siya patungong veranda. Lumanghap siya ng sariwang hangin mula sa dalampasigan. Sa kanya na-realize na yun ang unang araw ng kanyang honeymoon.
Maya-maya ay narinig niyang bumukas ang pinto ng kwarto at kaagad ding sumara. Naramdaman niya ang yabag ng papalapit sa kanya. Pumislot siya nang may mga kamay na pumulupot sa bewang niya. Marahas siyang pumihit sa kanyang likuran. Namataan niya si Tristan na halos 1 pulgada lamang ang pagitan ng mukha nito sa kanyang mukha. "Good morning, my dear wife." Bati nito sa malamig na tinig. He smiled a bit. Humugot siya ng lakas saka ito itinulak. Nang pakawalan siya nito ay naglakad siya palabas ng kwarto. Kaagad naman siya nitong sinundan hanggang komedor. Nasurpresa siya nang makita ang mga pagkaing nakahain sa lamesa. "Sino nagluto?" "Are you hungry? We should eat first while foods are still hot." Casual na sabi ni Tristan. Pinagila pa siya nito ng silya. "Sino nagluto?" tanong niya. "Your husband." Nakangiting tugon nito. "Alam ko namang hindi ka marunong magluto. Mabuti na lang at sinabi sa akin ng mami mo na hindi ka marunong magluto," he said with a hint of irony. Nakaramdam siya ng hiya kay Tristan. Ina-expect niya na hindi rin ito marunong magluto dahil spoiled ito ng lola nito. Kwento pa ni Lola Marcela, 15 years old si Tristan noong natuto itong maglaba ng sarili nitong underwear. Nabanggit din sa kanya na matanda na mas maraming alam na trabaho sa bahay ang kakambal ni Tristan na si Troy na nag-migrate na sa California. Identical twins sina Tristan at Troy pero maraming pagkakaiba ang mga ito sa ugali at mga hobby. Mas seryoso sa buhay at business-minded si Tristan, habang si Troy naman ay playful. Mas gustong makipagsapalaran sa iba't ibang larangan katulad ng pagmomodelo at sports. Noong pinakita sa kanya ni Lola Marcela ang litrato ng kambal ay talagang magkamukha ang dalawa. Kahit palaging magkahiwalay mga ito, ay close pa rin ang mga ito sa isa't isa. Pero inamin ng matanda na mas gusto nito si Tristan dahil masunurin at mapagmahal na apo. Samantalang si Troy ay ayaw tumanggap ng responsibilidad sa pamilya. Umupo si Celia sa Sabrina. Presentable ang mga pagkaing nakahain at halatang may passion ang nagluto. Hindi siya makapaniwala na marunong magluto si Tristan. "I thought you don't know how to cook," aniya. Lumuklok sa katapat niyang Celia si Tristan. "Who told you that? Si Lola?" Anito. "She didn't mention it. Obvious kasi. Para sa businessman na katulad mo, ang oras sa pagluluto ay masyadong maaksaya. You have to invest more time and effort to do it," sabi niya. "You're right, but since I decided to marry you, naisip ko na kailangan kong matutong magluto para maging compatible naman tayo. Mahirap kasi kung pareho tayong walang alam sa pagluluto." Tila nang iinsultong sabi nito. Nagsalubong ang katamtamang nipis niyang mga kilay. "Pumayag kang magpakasal sa akin kaya dapat mong tanggapin kung ano ang kaya kong gawin," mataray na sabi niya. Ngumisi ang lalaki. "I know, pero hindi naman pwedeng ako lang ang mag-adjust. At bakit ba tayo narito? It's our honeymoon. Ina-expect mo ba na magtitigan lang tayo sa loob ng 3 araw? Simpatikong sabi nito. Naginit ang bunbunan niya. Mali ata ang expectations niya. "Nagkamali ata ako ng first impression sa'yo. Noong una tayo nagkita ay tahimik ka lang at seryoso," sabi niya pagkuhan. Ngumiti ito. "Usually, sa first impression tayo madalas nagkakamali. Of course, you have to expect some unexpected things, especially while we're together. And don't act like an idiot na hindi alam kung ano ang coverage ng marriage." "Hindi ako pinanganak kahapon," giit niya. "Good. Anyway, let's eat and prepare for our first day of the honeymoon." "We're not obligated to do that traditional honeymoon." Napansin niya ang pilyong ngiti ni Tristan. Hindi siya mapakali. Pakiramdam niya hindi si Tristan ang kasama niya.
She's not aware of his boldness. Pagkatapos ng almusal ay nagpakaabala si Sabrina sa pagmonitor ng business sa pamamagitan ng kanyang laptop, kung saan na-access pa rin niya ang system na ginagamit niya sa kanyang opisina. Pagsapit ng hapon ay naligo siya sa dagat. Natatanaw niya si Tristan sa veranda ng kwarto at pinapanood siya. Nakasuot lang ito ng puting short pants at puting polo na hindi nakabotones, kaya nakahantad ang dibdib at puso nito. Hinahangin ang damit nito kaya lalong bumabandera ang katawan. May 5 dipa lamang ang layo niya rito kaya alam niya na sa kanya ito nakatingin. Nakasuot lang siya ng ternong itim na underwear kaya malaya itong pagmasdan ng kanyang katawan. Hindi niya alam kung ano ang tipo ng babae ang gusto ni Tristan. Sa palagay naman niya ay pasado siya sa standard nito dahil may maibubuga siya kung katawan lang din naman ang pag-uusapan. Pinagpala siya ng malulusog na dibdib at pang-upo. Ipinagmamalaki niya ang vital status niya na 36-26-36. Mahahaba rin ang kanyang bias at katamtamang pitog na mga hita. Katamtaman ng kanyang kaputian at makikinis ang kutis. Nakadadagdag charm din sa kanya ang gabewang niyang buhok na aalon-alon at natural ang blandeng kulay. Namanin niya sa kanyang lola na Spanish-Filipino ang kanyang light brown na mga mata, matangos at manipis na ilong at katamtamang nipis na mga labi. May 5 talampakan at 5 pulgada ang tangkad niya. Hinintay ni Sabrina na lumubog ang araw bago siya pumasok sa villa. Binalot lamang niya ng tuwalya ang kanyang katawan. Nang makita niyang pumasok sa kusina sa Tristan, ay kaagad niya itong sinundan. Kahit gustuhin niyang magluto para sa hapunan nila, ay wala ring silbi dahil papalpak lang siya. Baka mapahiya lang siya. "What do you want for dinner?" tanong ni Tristan. "Huwag ka nang magpagod. Okay na sa akin ang corned beef with potatoes," sagot niya. Tumawa ng pagak si Tristan. Binato niya ito ng mahayap na tingin. "Honestly, I didn't eat processed foods." Anito. "Produkto rin ng business ninyong processed food. Of course, you have to be loyal with your own product. Isa pa, maayos at malinis ang pagpoproseso ng mga produkto kaya hindi ka dapat nababahala. Ang mga stocks na canned goods at ibang pagkain dito ay mula sa inyo. Wala tayong cook dito kaya magtiyaga tayo sa easy to cook food." Litanya niya. "Okay, kung yan ang gusto mo, magbanlaw ka na sa banyo. Ako na magluluto." Sabi na lamang nito. "Mamaya na ako magbabanlaw after dinner. Ako na magbabalat ng patatas." Aniya. "Do you know how to peel potatoes?" Nagdududang tanong nito. "Of course," mariing sagot niya. Kinuha niya 3 pirasong patatas sa kabinalitan gamit ang peeler. Binabantayan nito ang kilos niya. Maya-maya ay inagaw nito sa kamay niya ang kutsilyo at ito na ang naghiwa ng patatas sa maliliit na kwadrado. Nagbalat na lamang siya ng sibuyas. Hindi niya napigil ang pagluha dahil sa sibuyas. Si Tristan na rin ang naghiwa ng sibuyas. Marunong naman siyang magisa ng corned beef pero kapag tumatalsik ang mantika ay sumusuko na kaagad siya. Napansin niya na hindi na nilagyan ni Tristan ng mantika ang kawali. Inihulog na lang nito diretso ang laman ng isang latang corned beef maging ang mga sangkap at patatas, saka nilagyan ng kaunting tubig at tinakpan. "Ganyan ka ba magluto?" tanong niya. "May sariling fats ang beef kaya hindi na kailangan ng mantika. Hintayin na lang natin na mag-dry sa kahaluin para maghalo ang lasa at saktong malambot na ang patatas," sabi nito. Hindi na lamang siya kumontra. Ang natirang kanin ay ginawang sinangag na Tristan. Pagkatapos ng hapunan ay naligo na si Sabrina. Pagkuwan ay tumambay siya sa veranda habang tanging puting roba ang suot. Malamig ang hangin dumadampi sa katawan niya. Naramdaman niya ang presensya ni Tristan na pumasok sa kwarto. Kanina pagkatapos nilang maghapunan ay nagpaalam itong maliligo sa dagat. Niyaya pa siya nito pero tumanggi siya.
Lumuklok siya sa rocking chair habang nakatutok sa kanyang touch screen na cellphone at nagbabasa ng status ng mga Facebook friends niya. Nabasa niyang private message sa kanya ng best friend niyang si Ina na 1 taon nang kasal sa long-time boyfriend nito. Noong nalaman nito na ikakasal siya ay ang dami nitong na-share na kwento sa kanya base sa karanasan nito bilang may asawa. Piniliwan din siya nito. Ang honeymoon daw ang pinaka-exciting na parte ng bagong kasal. Sinabi rin nito na dapat ay ibigay niya sa partner niya ang kailangan nito, lalo na sa usaping sexual. Natuwa siya nang sabihin ni Ina na agresibo at aktibo ang lalaki kapag nasimulan na nilang gawin ang sexual activity. Expect mo nang palagi kang gagalawin ng asawa mo. Hindi ka pwedeng mag-inarte dahil kasama iyon sa buhay may asawa. Sabi pa ni Ina. But in her case, she insisted that she's not obligated to follow the traditional activities of newlywed. Sa kanyang sitwasyon, hindi niya kailangan mag-focus sa married life since alam niya na pareho sila ni Tristan na nagsisimula pa lamang pag-aralan ng isa't isa. Gusto muna niyang sumabay sa agos ng relasyon nila. Naniniwala siya na pareho silang mag-isip ni Tristan. Noong huli silang nag-usap ni Tristan, mukhang bibig nito na para sa ikabubuti ng business at legacy ng yumao nitong parents, kaya ito magpapakasal sa kanya. Pinanghawakan niya iyon. Nang hindi na niya kaya ang ginaw dulot ng malamig na hangin, ay nagdesisyon na siyang pumasok. Isinara niya ang sliding door. Saktong kalalabas ni Tristan ng banyo. Nakasuot lang ito ng puting roba. Nabaling ang tingin niya sa isang bote ng red wine na alam niyang medyo matapang. Naghihintay ito sa ibabaw ng round table kasama ang 2 kupita. Are you ready? Biglay tanong ni Tristan. Kilala siyang napatingin dito. What? Kunot noong tanong niya. Don't ask me like you don't know why we're here. Take your clothes off, honey. Walang abog na sabi nito. Bigla siyang kinabahan. Tristan, I think we don't need to do this. Aniya. Lumapit si Tristan sa lamesa at binuksan ang wine. Nagpakasal ka sa akin tapos hindi ka pala handa. Ano ba iniisip mo? Magsasama tayo na parang hindi magkakilala? Kasal ka na sa akin at habang buhay tayong magsasama. Giit nito. I know, but not this time. We're not obligated to make love as soon as possible. We got married because of the business agreement. So, we have to focus first on business. Then when? And don't say make love. There's no love involved. Don't worry. I'm good at it. I understand the purpose of this marriage, but we have to respect the real meaning of this. Of course, your parents and my grandmother trusted us. They were hoping for a future grandchild. Para lumakas ang loob mo, uminom tayo. Sabi nito saka ibinigay sa kanya ang isang baso ng wine. Lalo siyang nangilabot dahil sa sinabi nito. Kinuha naman niya ang inumin. Grandchild? I think it's too early. Aniya, don't worry. You won't get pregnant in just one do. Come on, let's make it. Cheers! Pilyong sabi nito saka sinagi ng baso nito ang baso niya. Ulit-ulit siyang lumunok bago niya inisang lagok ang kanyang inumin. Nang ma-absorb ng katawan niya ang wine ay kaagad na uminit ang pakiramdam niya. Lumuklok siya sa silyang katapat ng lamesa. Pinagmasdan niya si Tristan habang nagsasalin muli ng wine sa kanilang mga baso. Bigla siyang kinabahan. May katapangan ng wine kaya posible siyang malasing. Ayoko malasing. Tama na. Pigil niya dito. Hindi ito nakalalasing. Pampainit lang ito ng katawan. It's good for you. Mapapalakas nito ang loob mo at maalis ang kaba sa dibdib mo. Sabi nito. Inubos ulit niya ang laman ng isang baso saka siya tumayo at lumapit sa closet na mayroong malaking salamin sa pinto.
Naisip niya, kapalaran niya ang tanggapin si Tristan dahil tinanggap niya ang kasunduan. Ano man ang hilingin nito ay kailangan niyang ibigay basta hindi niya ikapapahamak. Hindi naman siguro niya ikamamatay kung pagbibigyan niya ito. Please, take off your clothes, honey. I'm waiting. Pagkuway, utos sa kanya ni Tristan. Naiinis siya. Bakit siya ang maguhubad? Ito ang may gusto kaya dapat ito ang gumawa noon. You should do it, Tristan. Aniya. Buhat sa salamin ay napansin niya na kinuha ni Tristan ang nakasabit sa hanger na necktie nito. Pagkuhan ay humakbang ito palapit sa kanya. Pumwesto ito sa kanyang likuran. Hindi ako naguhubad ng babae. Usually, kapag umaharap sila sa akin ay wala na dapat silang suot na kahit ano. Ayoko ng sagabal. Wika nito sa malamyos na tinig. Bigla siyang kinilabutan lalo na nang ipaglandas na nito ang mainit na bibig sa puno ng tenga niya. Mariing nagtagis ang bagang niya. Ang init mula sa bibig nito ay dumalantay patungo sa bawat himaymay ng kanyang mga laman. Ginising nito ang natutulog niyang pagnanasa. Ibahin mo ko sa ibang babae. Asawa mo ko, kaya kailangan mong mag-adjust. I want my first experience safe and perfect. Aniya. Tumawa ng pagang si Tristan. Fine, you're obviously a virgin. Virgins like you deserve too much. Pagkuway, marahan itong binaklas ang pagkakatali ng roba niya. Huling araw ng honeymoon ay maghapon na nakatutok lang sa kanyang laptop si Sabrina. Samantalang si Tristan ay abala sa pagsusurfing sa karagatan. Naroon siya sa beranda at mula roon ay natatanaw niya si Tristan na nagpapatangay sa alon sakay ng surfboard. Tanging itim na boxer ang suot nito. Nadidistract siya sa tuwing sumisigaw si Tristan. Tuwang-tuwa ito sa malalaking alon. 3:00 na ng hapon, kumakalam na naman ang sikmura niya. Halos lahat ng kakainin nila ay si Tristan na nagluluto. Palagi kasi siya nitong naunahan. Maaga itong nagigising kaya pagbangon niya sa umaga ay nakahanda na ang mga pagkain. Hindi siya nakatiis. Tiniklop niya ang laptop saka siya nagtungo sa kusina. Naglaga siya ng 3 perasong itlog na gagawin niyang palaman ng sandwich. Kahit papaano ay may alam naman siyang gawing merienda na hindi kailangan ng mabusising proseso. Nang maluto ang itlog ay binalatan niya ang mga ito at dinurog. Pagkuha ay nilagyan niya ng mayonnaise at tinimplahan ng paminta at asin. Nilagyan din niya ng lettuce at pipino ang sandwich niya. Nagtimpla din siya ng orange juice. Dinala niya sa veranda ng kwarto ang meriendang ginawa niya. Nang tumingin siya sa dalampasigan ay wala na roon si Tristan. Mamaya ay narinig niya ang pagbukas ng pinto at dagliring nagsara. Naubos din niya isang sandwich. Umupo siya sa rocking chair habang nakatanaw sa malawak na karagatan. Nakakaidlip na siya nang may kamay na humaplo sa nakahantad niyang balikat. Pink sleeveless blouse lang ang suot niya at puting pajama. Nagmulat siya ng mga mata. Namataan niya si Tristan sa kanyang kaliwa. Nababalot lamang ng puting tuwalya ang ibabang bahagi ng katawan nito. Bumabandera ang matipunong katawan nito. Magmerienda ka na, sabi niya rito. Magmerienda ka na, sabi niya rito. Tapos na, tugon nito. Nang tingnan niya ang plato na pinaglagyan niya ng sandwich ay wala na iyong laman. Mukhang ginutom ang kanyang asawa sa kakasurfing. Tumayo siya at lumapit sa barandilya. Lumanghap siya ng sariwang hangin. Maya-maya ay naramdaman niyang mainit na mga kamay ni Tristan na humuhubog sa kanyang bewang. Dumapo ang mainit nitong bibig sa kanyang batok. Nang simulan nitong pasadahan ng bibig ang kanyang leeg, ay otomatikong nagsikip ang kanyang dibdib sa suot niyang damit. Hanggang sa ang pagyakap-yakap at paghalik-halik nito ay nauwi sa muli na naman nitong pag-angkin sa kanya. Sorry, I think
I need to wear protection next time. Magdadala dapat ako kaso binukat-kat ni Lola ang bag ko at kinuha niya ang baon kong proteksyon. Hindi raw kailangan yun sa honeymoon. Sabi ni Tristan nang makaupo na ito sa tabi niya. Nanatili siyang nakahiga habang nakapikit at hindi siya nagbigay ng komento sa sinabi nito. Nang kumalma ang kanyang kalamnan ay tumayo siya at sana'y magbibihis. Pero mabilis siyang pinigilan ni Tristan. Ngumiti ito. You must be aware, honey. My wildness was still under control at this moment because I know it's your first time. But next time, expect my more intense performance from me. Sabi nito. Humalukip-kip siya habang walang isang dangkal ang agwat niya sa kanyang asawa. You know, sometimes I'm thinking about your weirdness. Nung una nakilala kita, mukha kang inosente. Ni hindi mo nga magawang hawakan ng kamay ko. Kaya iniisip ko na mamamatay akong virgin kahit pakasal ako sa'yo. Palatak niya. Tumawa ng pagak si Tristan. Kailan mo ba marirealize na nagkamali ka? Gaano ba tayo katagal na nagkakilala? Mga 2 beses lang ata tayo nagkita. Una, sa meet-up during marriage arrangement with your parents and my grandmother. Pangalawa, sa engagement party. Kaya huwag mong sabihin sa akin na kaagad mo akong nakilala. Anito. Nakalimutan mo na ata na nagkita tayo sa farm namin noong bumisita kayo ni Lola Marcela. Nagstay tayo ng ilang oras sa kural ng mga baka. Hinalikan kita sa labi. Simpleng halik lang iyon pero ramdam ko na nanginig pa ang labi mo. Paalala niya rito. Natigilan si Tristan. Napalis ang ngiti nito. Oo nga pala. Nung time na yun, masama ang pakiramdam ko. Pagkuwan ay sabi nito. I thought so. Obvious na hindi ka komportable sa akin noong mag-solo tayo. Kaya nasurpresa ako sa ipinapakita mo sa akin ngayon. Bakit ba ipinipilit mo ang first impression mo? Dapat ay matuwa ka dahil hindi ka mamamatay na virgin. Sarkastikong sabi nito. Inirapan niya ito saka siya tumalikod. Nagulat siya nang bigla siyang hilahin ni Tristan sa balikat saka siya marahas na ipinihit paharap muli dito. Nawindang siya nang bigla nitong siilin ng halik ang bibig niya. Enough! Subukan mong bulabugin ako, tatadyakan na kita. Hasik niya rito. Biglang tumawa ang lalaki. Mukhang takot na takot ka. Wala ka rin namang magawa kapag angkin na kita. Pilyong sabi nito at muling tumawa. Anyway, magpahinga ka muna. I think we need to cook for our dinner first. Naiirita siya. Sa halip na magpahingay, nagpumilit siyang magluto. Gusto niyang mainis ito kapag natikman nito ang luto niya. Pinabayaan naman siya nito. Tom, kumuha ka ba ng tubig dagat at pinagsabaw dito sa adobo? Reklamo ni Tristan nang matikman ang luto niya. Saging lang at patatas na nasa adobo lang ang kinain niya at konting kanin. Pumayag kang pakasalan ako kaya dapat makontento ka sa kung anong kaya kong gawin. Aniya, magkaharap sila sa lamesa. Galit ka ata sa asin o sa akin? Tudyo nito. Both. Mariin niyang turan. You should eat. Huwag ka nang magreklamo. Inirapan niya ito. You're so unfair, honey. Kapag ako nagluluto, nag-e-effort ako para makakain ka ng masarap. Hindi naman kita pinipilit na magluto dahil alam kong hindi ka marunong. Ang sakin lang, maging mabait ka sa akin. Huwag mo akong iirapan at pagtaasan ng kilay. Huwag mo rin akong bubulyawan. Maging mabait ka rin sa akin, Tristan. Magkakasundo tayo. Aniya. Please don't call me in my name. Just call me honey. We're married at dapat maging effective iyon sa lahat ng pagkakataon. Pilit na nga lang ang kasal. Pilit pa ang pagsasama natin. And I think we're just compatible in bed. Komportable ka lang sa katuwang lupa ko. Hindi na siya umimik. Nagpatuloy siya sa pagsubo. Napansin niya na isinasawsaw ni Tristan ang karne ng manok na maalat sa ketchup.
Siguro'y para mabawasan ang alat kaya iyon ang naisip nito. Mautak din ito. Mas pinili ni Sabrina na tumira sa bahay niya sa farmland sa Laguna kaysa sa bahay ni Tristan na nandoon lang din sa Calamba, Laguna. Hindi pa siya handang tumira sa bahay nito. Ipinagyabang pa nito na mayroon itong private resort sa mismong property nito kung saan nakatirik ang 2 palapag nitong bahay. Pumayag naman ito sa kagustuhan niya pero hiningi nito ang every weekend stay niya sa bahay nito. Hindi rin niya ito pinipilit magstay sa bahay niya. Bagay na iginigiit nito na mas gusto nitong maglagi sa bahay nito. Nakabase ang opisina niya sa Calamba, Laguna kung saan malapit lang sa opisina at manufacturing company na pag-aari ni Tristan. 3 araw na siyang busy matapos ang 3 araw nilang honeymoon sa Tagaytay. Ilang ulit na rin niyang pinalagpas ang dinner invitation ni Lola Marcela. Sa loob ng 3 gabi ay hindi umuwi sa bahay niya si Tristan. Hindi na niya inalam ang dahilan nito. Wala siyang balak pilitin ito. Gusto niya maging smooth ang pagsasama nila at gusto niya ay manatili pa rin ang privacy niya. Wala din siyang balak na pakialaman ang privacy ni Tristan. Pwera na lang kung nasasagasaan na ang kasal na siyang nagtatali sa kanilang dalawa. Dahil sa tambak na paperwork ay nakaligtaan ni Sabrina ang oras ng tanghalian. 1 minuto na lang ay 1:00 na ng hapon. Nagulat siya nang biglang bumukas ang pinto na walang kumakatok. Nag-init ang bunbunan niya nang makita si Tristan na diretso ang pasok, bit-bit ang paper bag. "Can you please knock on the door before entering my office?" Irritableng sabi niya. Gutom na siya, pagod at stress. Tapos makikisabay pa ang kanyang asawa. Nagtataka siya, bakit bumalik sa labas si Tristan? Maya-maya ay tumunog ang doorbell. Baliw na lalaki, come in! Pasigaw na sabi niya. Pumasok naman si Tristan. "Hey honey, it's lunchtime." Nakangiting sabi nito. Ngali-ngali niya itong batuhin ng nameplate niya. Diretso itong lumapit sa kanya at walang ano-ano'y siniil ng halikang kanyang bibig. Nagulat siya. Mabilis niya itong iniwasan. She knew that Tristan was not serious to manage their married life but she couldn't ignore his effort. She does not care about it.